manatiling konektado kay Jesus at mamuhay bilang kanyang tropa. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Tuesday, April 28, 2026, ng ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa inyong serbisyo, malinaw ang isang bagay. Kilala ka kung sa paano ka kumilos. Hindi lang sa sinasabi mo. Hindi sapat na sabihin mong bahagi ka ng unit. Dapat ito ay nakikita sa asal, disiplina at galaw mo. Ganon din sa pananampalataya. Hindi sapat na sabihin, Kristiyano tayo. Dapat ito ay nakikita sa buhay mo. Sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 11, verses 19 to 26, tinawag na Kristiyano ang mga alagad sa Antioquia. Bakit? Hindi dahil sa sinabi nila, kundi dahil sa nakita nila. Nakikita sa kanila ang pagkakaisa, pananampalataya at totoong pagbabago. Isa pa, kahit sila ay inuusig at nagkawatak-watak, hindi sila tumigil sa misyon. Ang paalala sa atin, hindi dapat hadlang ang hirap upang tumigil sa tama. Sa serbisyo ninyo, may pressure, may pagod, may tukso. Pero mananatili ka bang tapat? Sa ating Ebanghelyo, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 10, verses 22 to 30, sinabi ni Jesus, naririnig ng aking mga tupa ang tinig ko. Kilala ko sila. Tatlong bagay. Kilala ka niya, kinakausap ka niya, inaasahan niyang susunod ka. At sinabi pa niya, walang makakaagaw sa kanila sa kamay ko. Ibig sabihin, kung kay Jesus ka, ligtas ka. Sa serbisyo, mahalaga ang pagkilala ng commander sa kanyang tao. Ganon din kay Jesus. Kilala ka niya. Pero ang tanong, sumusunod ka ba? Marami ang nagsasabing, Katoliko ako. Naniniwala ako sa Diyos. Pero sa trabaho at buhay, madaling magalit, madaling mag-compromise, madaling sumunod sa mali. Kaya ang tanong, kung pagmamasdan ang buhay mo, makikita ba na sumusunod ka kay Jesus? Hindi kailangan ng perpekto, pero dapat totoo. Tuloy-tuloy, may pagsisikap. At tandaan, kahit mahirap ang sitwasyon, huwag mong iwanan ang tama. Mga kapatid, ang mga unang alagad ay tinawag na Kristiyano dahil sa kanilang pamumuhay. Si Jesus ay nagsabi, kilala ko ang aking mga tupa. Kaya, kilala ka ba ni Jesus bilang kanyang tunay na tagasunod? Nakikinig ka ba sa kanya? Sumusunod ka ba sa kanya? Dahil sa huli, hindi sapat ang sinasabi. Ang mahalaga ay kung papaano ka nabubuhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gamay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, tulungan mo kami hindi lang magsabi na kami ay sa iyo, kundi mamuhay bilang iyong tagasunod araw-araw. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig, sumunod sa iyong utos, at manatiling tapat kahit mahirap ang aming tungkulin. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.